lahat ng kapurihan, sa lahat ng pasasalamat sa oras na ito. Tunay, wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang luluwalatiin, kundi ikaw lamang, o aming Panginoong Hesus. Salamat, salamat sa iyong sukdulang biyaya na ngayon ay aming nararanasan. Amen and amen. Purihin pa natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kung paano nga po, sa bawat pagtitipon, wag po nating makakalimutan kung ano yung purpose. Yung plano at layunin, bakit naririto ang buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano nga po, inyong narinig kay Brother Pete, narito tayo sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga sasamba sa Kanya sa spirito at katotohanan. Kaya nga po nakakagalak na kung paano nga po itong month of March. Alam niyo po, habang tayo ay Monday pa lang, winning team, habang binabasa ko po yung declaration ng month of March, habang ako'y nakikinig sa mga nagre-report, nagdo-drawing ako nung crown. At kanina, di ba minsan sa ating pagsamba, may mga dumadating sa atin. At alam niyo po, ang dumating sa akin kanina, inihahanda ng Diyos yung crown ng bawat isa sa atin. At ako'y nagalak nang marinig ko kay Pastor Reiner, kung meron lang crown, alam ko hindi lang si Clark ang puputungan, maging ang bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya inihahanda ng Diyos yung crown. Not just the crown of life, kundi yung mga inihanda, mga malalaking bagay na inihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ako ay napapangiti habang pinakikinggan ko ang patotoo ng ating kapatid na si John Clark. Sabi ko nga, yung simpleng pagsunod, yung something na iginibap niya, hindi niya nalalaman, yun ay way ng Panginoon para siya'y gumawa ng dakilang bagay sa iyong buhay. Kaya sa kanyang patotoo, hindi kailangan ang malakihang pagsunod. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging malakas. Maging tama lang ang puso natin. Sa lahat ng ating ginagawa, tunay, puputungan tayo ng korona ng ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. At isa pa yung nakita ko sa kanya, na kung saan binanggit ng Brother Pete yung salitang admit. Kung inyong narinig sa patotoo ng batang ito, inadmit niya na wala siyang nalalaman, wala siyang anuman, hindi niya kaya. At yun yung napakasarap, sa ganong punto ng buhay ng bawat isa sa atin, aminin natin, Panginoon, hindi ko kaya. Nagpakumbaba siya sa Panginoon, at sabi nga sa salita ng Diyos, ang mga nagpapakubaba, sila ang itinataas ng Diyos. Kaya pasok ka, Clark, sa month of March, maging ang bawat isa sa atin, grace for your crowning. Just like Esther, nakasumpong siya ng grace sa hari, At alam ko, inihahanda ng Diyos ang mga pintuan, mga maraming pintuan, ng mga dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan nyo, marami tayong tinig na maririnig. Tinig ng ating sarili, tinig ng ibang tao,
tinig ni Satanas, pero ang mahalaga na ating marinig ay ang tinig ng Diyos. Amen? Sapagkat sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos ay darating ang pananampalataya. Amen? Sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos ay darating ang karunungan. Tandaan nyo, ang karunungan ang pangunahing bagay. Pero sa lahat ng kukunin mo, ay kunin mo ang unawa. Darating ang unawa kapag nagpasimula kang o nagpasimula mong gawin o ipamuhay ang salita na iyong naririnig. Sa mundong ito, marami kang tinig na maririnig. Pero ang pakinggan mo ay ang tinig ng Diyos. Marami kang pagsubok, marami kang problema na mararanasan. Pero piliin mo pa din, dinggin at sundin ang tinig ng Diyos. Sapagkat kapag ito'y iyong ginawa, dininig mo ang tinig ng Diyos, dadalhin ka nito hindi lang sa pagtatagumpay, higit sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya anuman ang iyong nararanasan sa buhay, just listen sa tinig ng Panginoon. Kaya yung pananampalataya natin, kailangan ito ay lumago. Amen? Your faith must grow. At paano ba ito lalago? Paano ba ito magmamature? Kapag ba tayo ay nakaupo? Kapag ba tayo ay nanatili sa ating mga sari-sariling tahanan? Kapag ba mas pinakinggan natin ang ating mga sariling tinig? Tandaan niyo po, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nais bigyang diin ni Apostol Paul dun sa Romans 10:17, faith comes from hearing the Word of God. Kapag ikay nakikinig sa salita ng Diyos, doon lang po magmamature, manunurture yung ating mga pananampalataya. Faith is not something that is automatically present in people. Hindi po yan automatic. Darating lang ang pananampalataya kapag nasimula mong pakinggan, narinig ang tinig ng Diyos. But rather grows within them through hearing the Word of God. Kaya anong pinatutungkulan ng Romans 10:17? Before you trust, bago ka maniwala, bago ka sumampalataya, you have to listen. You have to listen before you trust. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, ang iyo at aking pananampalataya ay mahalaga. Whether it's big or small, ang iyo at aking pananampalataya, iyan ay mahalaga sa kaharian ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinasabi sa Mateo chapter 17:20, Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. You can say to this mountain, tandaan nyo, there's power in our tongue. When we speak the Word of God, it has power.
The mountain will move from here to there. And there is authority. At iyan ang makamakailan na itinuro sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ikaw at ako'y binigyan ng power and authority. At kailangan natin iyan ma-maximize. Kailangan natin iyan ma-exercise. Just speak the word. And strange thing will happen for you and for me. Kaya the small one that you have has to grow. Kaya yung maliit na meron ka na pananampalataya, kailangan yan lumago. Amen? Having faith as small as a mustard seed, but having the power to do great things. Kaya faith, sabi nga po natin, faith, pananampalataya, iba kapag inilagay ng Diyos yung faith inside of us. It will help us to turn our despair into hope. Discouragement into courage. That's the power of faith. Kaya, mga kapatid, we have a mustard seed. Sabihin nga po natin, I have a mustard seed. And I am not afraid to use it. Wag kang matakot na gamitin mo yung maliit na pananampalatayang iyan, sapagkat yung maliit na pananampalatayang iyan gagawa ng dakilang bagay. Breakthroughs, miracles, signs, wonders, and miracles sa iyo at sa aking buhay. Kaya your faith and my faith must grow. Ang faith natin, dadaan niyan sa testing. Tandaan niyo yan. To grow our faith. Your faith ay lalago sa iyong pakikinig, sa iyong pagsunod, sa iyong paniniwala, at sa paggawa ng mabuti sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po nung Friday, narinig natin sa mensahe ng Pastor Benny, connect our faith into foundation faith of Abraham. Ano? Meron po ba tayo dito dyan? Ayan. Yung nasa wall. You have to connect your faith into foundation faith of Abraham. Why? Just like Abraham, naniwala siya. Sumampalataya siya. Pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Believing in God's promises, obeying God, and doing good works. Anong ibig sabihin? Trust that God can do the impossible and that nothing is too hard for God. Purihin natin ang Panginoon. Tandaan niyo yan. Nothing is too hard for God. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Believe in God's power and promise without wavering. Ano? Kapag ikaw ay naniwala, sumampalataya, dapat hindi nag-shake ang iyo at aking pananampalataya. Why? Wala tayong tatanggapin. Kaya dapat firm. Ano? Yung faith natin sa Panginoon. Trust God's guidance and direction in leading you into uncharted territory. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kung paniniwalaan nyo, you will acknowledge God,
Sa iyo at sa aking buhay, ililid niya tayo into uncharted territory. Pag sinabi, ni-search ko po yung word na uncharted, wala sa mapa. Ibig sabihin, may inihanda ang Diyos sa atin na mga lugar na kung saan walang ibang nakapupunta, walang ibang nakararanas, kundi ang kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, sa oras nito, remember, the growth of faith does not depend on age. Hindi ko mo matanda ka na, ay matanda na rin o matured na din ang iyong pananampalataya. It depends understanding. So doon po makikita kung ang pananampalataya natin ay matured na. It depends on understanding. Ano yung uunawain mo? Understanding comes from the Word of God. Kaya inyong narinig sa susi, focus our faith on Jesus. Wala nang iba. I-focus lang natin, itingin lang natin ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon na siyang sumakdal, ng iyo at aking pananampalataya. At kapag ginawa natin ito, anuman ang mangyari, we will receive signs, wonders, miracles, breakthroughs sa ating mga buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya nga, narito tayo sa season of waiting. At ang season of waiting, aming narinig kay Sister Riling, ito yung pinaka-busy natin na araw. Kasi nagbabantay tayo, naghihintay tayo ng mga dakilang bagay na gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa lahat ng ito, patuloy tayong magpupuri, magpapasalamat, maniniwala at maniniwala na tunay, gagawa at gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ramdam natin yung pagmamahal ng Diyos. Kapag tayo ay nawawala, tayo ay hinahanap. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Sabi nga sa awit, bagamat tayo'y hindi karapat-dapat. Amen? Lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Kung titingnan ng karakter natin, lahat tayo failure. But because of God's amazing grace, narito ang bawat isa sa atin, nagpapatuloy, sumasamba, sinasamba ang buhay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. To God be all the glory.